And as to give reverence as to every worship, we must not make any distraction. So if it will be a distraction, kung tatayo, as Pastor Jake said, kung tatayo-tayo po, I ask you and pray you that you would not stand up and distract others and yourself from the listening of God's word, which is central to worship. Okay po. And also, not only that, if you are thirsty, mamaya na po yan. The Lord will satisfy your thirst through the listening of the Word of God. Amen. And also, if you do want to to go to the comfort room, there is comfort in the Word of God, di ba? So, mamaya na lang po yung comfort room. So, I hope na bago kayo pumasok po dito, ay handa na po tayo to listen, to sit, to sing, di ba? Katulad po kanina. And to pay attention ngayon po to the preaching and exposition of God's Word. And let us call my father, preacher Albert Lumagi, to preach God's Word this evening. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat at ayan. Nandito ngayon si Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa araw-araw na biyaya niya sa atin, no? Despite na may mga kaguluhan sa labas, God is all keep protecting us, no? So, ngayon po, tayo ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Actually, ako rin ang mga nagturo nung nakaraang linggo ng previous passage about this one, na kung saan nagsimula nga tayo doon sa nagtanong yung mga Pharisees, no? Nagtanong ang mga Pharisees from Luke chapter 17, from Luke chapter 17 verse 20. Doon nag-start yung pagtatanong ng Pharisees about the kingdom of God, no? So, and after this, Jesus Christ tells about nasaan nga ba yung kingdom, no? Kingdom of God. Paano ka So, Jesus tells kung kailan darating, no? And last time, mula Luke chapter 18, mula verse 1 to 8, ang atin naman pong natutunan ay dahil nga po sa pagdating ng kingdom ng kaharian ng Panginoon, no, sa second coming. Yung pag-kingdom po kasi sinantay po natin is yung second coming. Most of us hindi po na marami, I mean not us, but marami sa labas, or maybe some of us here still unaware about the kingdom of God. Ano ba yung hinahantay natin? Ano ba yung hinahantay nating kingdom? Or ano nga bang mangyayari in the future? No? Ngayon, sabi nga natin, naririnig natin yung mga kung anong-anong alingaw-ngaw ng war. Tama? Yeah? Alingaw-ngaw ng war, yung pagsabog, and salamat sa Panginoon. Ewan ko, ngayong araw, salamat sa Panginoon, wala tayong narinig na no? Wala, may narinig ba tayo? Ewan ko sa Dubai. Sa Dubai, meron ba? So, pero yun nga, yung alingaw-ngaw ng gera, no? So, most of us, or maybe sabi ko nga, maybe some of us knows it, that about the second coming of our Lord Jesus Christ. We are just waiting for the second coming of Jesus Christ. Pero yung iba sa atin naman, hindi natin alam. And apparently, most na hindi nananampalataya sa Panginoon Kristo, hindi alam yun. Hindi naintindihan about second coming. Wala silang pagkakaunawa sa second coming. And yun nga, yung 18, verse 18, or chapter 18, it's been started about parable na kung saan nagturo ang Panginoong Kristo
na mag-keep manalangin, no? I'll just giving a background, no, ng mensahe po, no. Mag-keep manalangin ng mga tao na mananampalataya at huwag silang panghinaan ng loob, no? Kasi bakit? The time will come, especially on the coming of our Lord Jesus Christ, before the coming of our Lord Jesus Christ, pagparating na siya, that most of the believer will suffer. We're being persecuted. May mga magpa-persecute. And actually, minsan sa panahon nga ngayon, di ba? Pagka mahina-hina ang loob mo, kunwari nag-share ka ng gospel, konting, alam mo yun, konting tanggi lang yung minsan nga sabi nga nung pamangking ko, no, Sir Mart, nagbigay ng gospel tracts, tinanggihan, no? Parang, wala na si Beshi mo. So, tinanggihan. Nandun na yung parang, sabi nga na lang niya sa akin, basta at least, nagbigay ako, nagtry ako sa kanya. Actually, one time kasi nakita niya, nagbigay siya, inabot niya, tapos nakita niya tinapon lang. So, kinuha niya ulit. Sayang naman. Importante, kita mo, yung one piece of tracts na yon kinuha niya ulit, tapos ibinigay niya sa iba. Sabi niya, sayang naman yung isang tracts na yon, na kung saan, para kay Raymart, napaka-importante dahil nga ito yung about sa Kingdom of God. So, minsan yun nga, sa ibang tao, pag nakakatanggap ng pagtanggi, nandun na yung nanghihina ka. But Jesus Christ is telling us here in Luke chapter 18, verse 1 to 8, huwag kang panghinaan ng loob, bagkus manalangin ka. No? Yan po. E ngayon, tayo naman po ay dadako sa Luke chapter 18 mula verse 9 hanggang verse 17, no? So niya ako po kayong buksan ng inyong mga Bible sa Luke chapter 18 mula verse 9 up to verse 18. Sundan niyo po ng inyong mga mata kung nandiyan na po kayo. Atin po siyang pag-aralan at ano nga po ba ang tinuturo sa atin ng Panginoon patungkol po dito. So, nandiyan na po sila? Okay. Basahin ko po, sundan nyo ng inyong mga mata at pagkatapos tayo manalangin. Luke chapter 18, verse 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves, and they were righteous, and despised others. Two men went up into the temple to pray, and one a Pharisee, and other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I may not as other men are, extortioner, unjust, adulterers, or even as this publican. I pass twice in a week. I give tithes of all that I possess. Verse 13. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. And they brought unto him also infant, that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus calling them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little children, shall no wise enter therein. God bless the reading of His Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin.
O dakilang Diyos, Ama naming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong banal na salita. Salamat po, Panginoon. At kami patuloy na dinako nyo rito, Panginoon, ng makapag-aral ng inyong mga katuruan, makapag-aral ng inyong banal na salita. At ito nawa, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na makaunawa sa mga salita mo. Maihayag, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon, especially patungkol sa inyong kahirian. Ano nga po ba, Panginoon, ang aming mga dapat gawin? Ano nga po ba, Panginoon, ang pinagkaloob nyo sa amin na pangako? Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, at tagapagsalita mo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Na linisin, Panginoon, ang aming mga puso. At nang ito, Panginoon, ay maging sisidlan ng mga salita mo na aming matututunan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihat at salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So, yun po, ano? So, dito po sa Luke chapter 18, no, sa ating binasa, no? Ang makikita po natin dyan sa ating binasa, which is ating ma-explain mamaya, is the kingdom of God is for those that have right attitude towards God like a little children, which is nabasa natin sa end of the text, ano? Which are humble, dependent, and have sincere trust in God. Okay? So, yun po yung makikita natin dyan pagka pinag-aralan natin. And himay-himayin po natin yung mga verse, no? Himay-himayin po natin ang mga verse na ating binasa at unawain natin at nawa ay makita natin ano nga po ba ang tingin natin sa ating mga sarili. Sometimes, ako'y nung unang bagong mananampalataya, naramdaman kong ako'y isang parang pariseo. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Kung kailan ako unang tumanggap sa Panginoon, bago ko eh. No? Pero parang ako isang naging parang pariseo. Saan? Sa iba. Sa ibang hindi mananampalataya. No? And as I goes through, humihingi kasi ako lagi ng tawad sa Panginoon kasi nga, lagi kong napapansin, kaya, kumbaga, bakit ko ba nasabing para akong pariseo? Kasi para ako lagi nakikipagdebate doon sa mga hindi mananampalatayang kasama ko sa work. Na in-expect, I want to soul win them. I want to share the gospel. I'm trying to share the gospel, but it end up, para akong isang pariseo. Kasi bakit? Kasi magtatanong sila sa akin about doon sa kalagayan nila and kalagayan na ginagawa ko. Which is yun yung nakakalungkot. Na parang, yung ginagawa ko, parang yung sinasabi ng, although hindi ako nananalangin, pero the way I explain, kasi ganito yung ginagawa, dapat hindi, ganito ka, dapat ganyan. Kasi, actually, especially sa mga unbeliever, ang dami nilang mga question. And, the question, ang ano po kasi dito is, itong mga ganitong klaseng tanong, if you will entertain, you will just get in debate, and kasi hindi naman sila maniniwala sa'yo kagad eh. Okay? Pero, ang kaibahan nun, itong mensahe ng Panginoon, ito kasi it's between a Pharisee which is self-righteous and another who humble himself sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pero the way na kausap ko, I'm like explaining of the righteousness na parang ako nga isang righteous, pero sila din naman is they don't want to accept that they not humbling themselves as well. Yun naman ang kaibahan nun. Kumbaga, may sarili lang silang paniwala, which is that's the reason why it's going to the debate. Pero as I goes through, yun nga naging pinapanalangin ko kasi ang nangyayari, imbis na maging pagpapala ako,
I always ask forgiveness sa Panginoon. Sorry, hindi ko po kayo naitaas. Instead, naino ko pa kayo. Parang mas lalo pang lumayo tong mga taong to towards sa inyo. No? So, yun po. No? So, ito pag-aralan natin. Ito yung sabi dito, verse 9, sabi diyan, "And he spake this parable unto certain which trusted in themselves, that they are righteous and despise others." Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kagaya nung, parang ganyan ako nung bagong mananampalataya. No? Kasi nga, bago lang, hindi naman ako talaga solid foundation ng salita ng Diyos, hindi ko naman din talaga totally pa naiintindihan, naunawaan. Siguro, kaya ganun ako magsalita. No? At gusto kong i-push sa kanila na hindi mo basta mapupush kasi iba yung paniniwala nila. No? Pero ito nga, sinasabi naman dito, para hindi nyo ako ma-miss context about it, dito kasi may dalawa. Ang ina-explain ng Panginoong Jesucristo is, may mga nagturo ang Panginoon or nagturo siya ng patungkol sa parable na kung saan sa mga taong pinagtitiwalaan nila ang kanilang mga sarili. Okay? Pinagtitiwalaan nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga nagawa, no? Sa kanilang mga katwiran or ginagawa, at minamaliit nila yung iba. Especially yung mga makasalanan. Which is, kagaya nga ng sabi ko, parang ganun lang. Iba nga lang yung sa kanila sa sitwasyon ko. No? Malaki lang pagkakaiba kasi they are not humbling themselves. They are just debating. No? Okay. Sabi dyan, verse 10, sabi ng Panginoong Jesucristo, "Two men went up in the temple and prayed." May dalawang lalaking umakyat sa templo at nanalangin. At ang sabi ng isa, the one, a Pharisees. So, ano po ba yung Pharisees? Kilala natin yung Pharisees. Ano ba yung Pharisees? Pharisees ay sila ay mga nag-aral ng kasulatan ng Panginoon through Moises, yung kasulatan ni Moises. Sila ang mga nagsasabi na ito dapat ang ginagawa mo na kabutihan sa Diyos. Ito dapat ang ina-apply mo sa buhay mo. At sila ay laging nananalangin. Kumbaga sabihin na lang nating sila ay parang mga banal. Okay? Sa panahon natin, pwede nating sabihin sila ang kaparian, sila ang mga kapastoran, no? Sila ay mga nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos o kung ano yung dapat mong gawin, no? Sila yon. Dito sa itong Pharisees na to, no? I'm not telling na, I'll just open yung about kapastoran kasi lahat yun kumbaga, kasi pwede ko masabihin na hindi kasi natin pwedeng sabihin na lahat ng pastor kasi minsan may makikita ka, matitisod ka sa pastor kasi hindi talaga tama ang ginagawa. Okay. Then, sabi dyan, merong isang, and the other is publican. Ano naman yung publican? Publicano. Actually, pag publican, ang explanation dyan is tax collector. No? Publicano. Publicano is a tax collector. Ano po ba yung ginagawa ng tax collector? Itong sa mga Hudyo, ang tax collector, parang sila yung mga Hudyo na tinalikuran nila yung parang lahi nila at nakisama sila sa mga Romano at sila yung mga taga-compute ng mga tax na dapat magbayad sila. Sila yung kumukuha ng bayad ng mga, parang sa atin, ngayon kinukompute yun at depende sa mga ari-arian mo. And malalaman naman din po natin, even sometimes until now, no, sa Pilipinas, pagka yung mga tax collectors sa atin, minsan, may yung tinatawag na nandadaya, no? Siguro, pagka lalagyan mo, pwede nilang pababain yung presyo, mga ganyan. So, ano yung pagka-tax collector? They are, kumbaga, masasabi mong pag-tax collector, sila talaga ay makasalanan. Yun ang kinakount ng
ng mga Hudyo. Actually, ang mga Hudyo galit sila diyan, especially mga Pharisees. Kasi bakit sila yung nagpapahirap eh? Bilo mo, kalahi kita pero pinahirapan mo ako. No? Yan ang mga tax collector. Kumbaga, kababayan kita, kalahi kita, pero imbis na kami tulungan mo, tumutulong ka sa mga sa bansang sumakop sa atin. Alam niyo yung mga sa panahon ng Hapon, alam niyo yung tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Yung nagtuturo kung sino yung... Makapili po. Makapili yata yun. Tama, makapili. No? Si makapili ka. So, Pilipino ka, pero sinusumbong mo yung mga kabayan mo na against sa mga Hapon. No? So, yan po. No? So, yun po yung dalawang nag-pray. And sabi ng Panginoon dito, sa verse 11, the Pharisees, the Pharisees stood and prayed thus for himself. Sabi po niya, God, I thank thee that I am not the other man are. Sabi niya, Panginoon, ganda ng panalangin niya, di ba? So, makikita po natin dito na nanalangin siya. Panginoon, ako'y nagpapasalamat dahil hindi ako kagaya ng taong yon. Ano? Sabi diyan. Hindi ako kagaya ng taong yon. Ano yung taong yon? Extortioners. No? Mapandaya or yun nga, ano pa bang Tagalog sa extortioners? Mapandaya o magmanakaw, mga ganon. Mapanglamang, ayun, mapandaya, mapanglamang, yan. Yan. Unjust, no? Ibig sabihin, unjust is hindi tapat. Nandiyan na yun, sinungaling, lahat yun. Pag sinabing unjust, hindi matuwid. And adulterers, no? Mga ngaliwa. So, or even as this publican. Kita mo yung sabi ng Pharisees, kagaya nitong publican na to. Naituro pa niya yun, no? Naituro pa niya. Sabi ng Panginoon, kagaya ng publican nito. So dito, makikita po natin na nagbigay siya nagpasalamat siya, pero yung pasasalamat niya, parang ganito yan eh. Pagmamalaki. Okay? He's doing boasting. No? Na inaangat niya yung sarili niya. Kasi sabi niya, I thank my God, I'm not same like them. Sa atin, may ganun po ba sa atin dito? Meron pa bang ganun sa atin dito? Yung nagmamalaki tayo, buti na lang, di ako gaya nila. No? Ingat po tayo pag gaganon na tayo. Sana maalala natin yung mensaheng ito. At sana mabasa po natin ito pag gaganon tayo. Nagmamalaki tayo na kinukumpara natin yung katayuan natin sa iba. Okay. Sabi sa verse 12, I fast twice in a week and I give tithes of all that I possess. No? So dito makikita po natin yung way ng prayer ng Pharisees. Actually, it's a way of prayer of the Pharisees. Jesus is telling us here the way of prayer of a self-righteous and a sinner. No? So there's a comparison. Self-righteous and a sinner. So doon sa dalawang tao po na yon. And makita nga po natin dito, yung mula verse 11, verse 12, makikita po dito natin yung puso. Puso ng isang self-righteous sa pananalangin. No? So una makikita natin dyan, nagpasalamat siya sa Panginoon, no? Nagpasalamat siya sa Panginoon, pero instead na pasasalamat niya ay magpuri siya sa Diyos. 'Di ba dapat tayo pag nagpapasalamat nagpupuri sa Diyos? Tama. Ano yung una niyang pinakita? I thank my God. Sabi diyan, God, I thank thee that I am. Sino yung pinupuri niya? Sarili niya. Nakita nyo? Instead of glorifying God, he's boasting himself. Pinagmamayabang niya yung sarili niya. Bakit? Sabi niya, hindi ako kagaya nung publican. No?
So instead na mag-glorify, ang tunay na panalangin, so makikita natin to, prayer po ba dating matatawag? Parang hindi, di ba? Kasi once you do the pray, dapat pag nagpe-pray tayo, dapat ang mag-glorify ang Diyos, tama? Humihingi tayo. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo, nung tinuruan tayong manalangin, di ba? Yung Our Father, no? Ang una doon, pagpuri sa Panginoon, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Di ba? Tinataas mo. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, no? On earth as it is in heaven, no? So itinataas mo, pinupuri natin ng Panginoon. Pero siya dito hindi eh. Ang panalangin niya kaagad, nagpasalamat siya, pero yung pagpasalamat niya ay pinuri niya yung sarili niya. Di ba? Okay. So, instead, boasting himself, he boasts his works. Ano yung binost niya sa works niya? Sabi niya, I fast twice in a week. Di ba? So, ako po ay nagpa-fasting, Panginoon, ng 2 beses sa isang linggo. Isang pagpupuri niya. And he boasted his money in giving. No? Minsan, iniisip natin na kailangan ng Panginoon yung pera natin. Porque mayaman natin, pinagmamalaki natin yung kayamanan natin. No? Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga kayamanan. Lagi natin pong tatandaan yan. No? So, you cannot boast sa Panginoon. Ibinabalik mo lang po. Lagi nang tatandaan, yung pagbibigay po natin is binabalik lang natin yung karampatang dapat sa Diyos. Huwag mo ipagmamalaki yan. No? Pero itong Pharisee sa ito, pinagmamalaki niya. He boasts himself. No? Okay. So sabi diyan, tayo naman ay dumako sa 13 na sinasabi about sa publican, no? A sinner, no? Isang makasalanan. Ano yung makikita natin sa heart ng isang makasalanan? No? So the heart of a humble sinner. Sabi diyan, and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven. Alam niyo yung sabi diyan na nanalangin siya, sabi diyan na hindi siya makatingin. Kumbaga, nakayuko lang siyang ganyan, afar off, and would not lift up so much. Hindi siya makatingin sa kalangitan. Siguro, yung Pharisees, ganon. Alam mo yung mapang mataas. Tapos yung publican, nakaganyan lang siyang manalangin. At sabi diyan, but smote upon his breast saying, God be merciful to me a sinner. Sabi niya, Lord, patawarin mo ako isang makasalanan. No? So, alam niyo po yung dito mo malalaman yung tunay na humihingi ng tawad saka isang humingi lang ng tawad, wala sa puso. Yung makikita natin ito, no? Anak, saka or kunwari nagkasala ka, or kahit saan man, basta kunwari ikaw alam mo may kasalanan ka, nakakaharap ka ba kagad ng diretsyo? Di ba? Pagka talagang may kasalanan ka at admitted mo yung kasalanan mo at pinagsisisihan mo or hinihingi mo ng tawad, hindi ka makatingin. Hindi ka makatingin ng diretsyo. So, ganun ka. Di ba, kunwari, yung may pagkatakot ka. Yung pagkatakot mo, kunwari, sa amo na nga lang, amo saka servant. Pagka may pagkatakot ka at talagang ina-admit mo yung kasalanan mo, nakayuko ka lang. Ganito po ang nangyari, ganito po kasi ganyan. Ayaw mong tumingin. Tama? So, he admitted, no? So, makikita po natin dito na itong makasalanan ay he admitted his sin, no? At makikita po natin dito, actually, sinulat ko dito na yung
kasalanan ng nitong publican, most probably, those things na sinabi ng Pharisees. Ano yung sinabi ng Pharisees? Ano siya? Extortioner, which is, kagaya nga na sinasabi ko, mapanglamang, mandaraya, no? Kasi, sabi nga ng explanation ko kanina, pagka mga tax collector ka o nag-ano ka ng buwis, pwede mong bagu-baguhin yan, laro-laruin yan eh. At gusto mong makapagnakaw, sige, bababaan ko yung tax mo, pero bigyan mo ako, parang ganyan. So, kahit hanggang ngayon naman, nangyayari yan, no? Ayan, di ba? Sa atin sa Pilipinas, no? Kaya nga nagkaroon din tayo ng ano eh, kung gusto mong matuloy yung project mo, no? Mga gobyerno talaga, no? Gusto mo matuloy yung project mo, kailangan meron tayo dyan. So, ganun. So, extortioner, idolaters, unjust, no? Adulterer and unjust, hindi matuwid. So, yun yung most probably. Pero alam niya, may kasalanan siya. Bakit? Tinatanggap niya na may kasalanan siya. Paano? Kasi pinakita natin, hindi siya makatingin. At nandoon yung pagkatakot at pagkatakot niya sa Panginoon. At he humbly himself na, Lord, ako po ay makasalanan. Sa paano paraan? Yun nga, una, hindi siya makatingin sa Panginoon. Na? Pangalawa, ano yung pinakita ng makasalanan dito? Inano niya yung dibdib niya. Yung parang sinuntok niya. Okay? Alam mo yun, yung mabigat sa dibdib na itatawag, mabigat sa dibdib eh. Di ba? Na parang ayaw niya ano yung pinapakita nun? Ayaw niya nang balikan yun. Nagets nyo? Naintindihan niyo po ba? Sa mga nagkakasala po, tapos humingi ng tawad, pwede niyo pong ganunin yung dibdib niyo pag ayaw niyo nang balikan yung kasalanan niyo. Okay? Hindi kasi you're accepting. Alam niyo yun, kung ikaw, you really want na yung talagang sincere ang pagtawag, ang paghingi mo ng tawad at ayaw mo na. Kasi parang sinasaktan mo yung sarili mo dahil alam mo mali. Ikaw na mismo nagpaparusa sa sarili mo. Okay? So, siya, makikita mo yung talagang katapatan niya ng paghingi ng tawad dahil sinuntok pa niya yung sarili niya. Okay? And pangatlo, makikita po natin dito yung totoo niyang paghingi ng tawad. Kasi sabi diyan, sabi niya, God be merciful to me, a sinner. Maawa po kayo o mahabag sa aking makasalanan. He accepted na siya ay makasalanan. Okay? So dito makikita po natin, ano yung unang makikita natin? Yung humbleness. No? Humbleness ng isang makasalanan na to. No? Ngayon, sabi ng Panginoon Jesucristo, yung time, may time. Okay. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Etong makasalanan ay siya pang napawalang sala. Uuwi siya na napawalang sala. Kasi bakit? Ang Panginoon ang nagsabi dito na kasi kung sino ang nagbababa ng kanyang sarili, siya itataas. At siyang nagmamataas ay siyang ibababa. No? Makikita natin yung humbleness ng ng sinners na ito. No? Ngayon, dito po natin makikita na we are being justified. No? We are justified by grace. Pinapakita ng Panginoong Jesucristo dito na tayo ay napawawalang sala sa pamamagitan lang po ng biyaya. Okay? Bakit? Napatawad siya eh.
Okay? May ginawa ba siyang works? May ginawa ba siyang works? Wala eh. Kaya nga, ito po yung, magbigay ako ulit ng isang kwentong maiksi na minsan napag-uusapan. Ito yung kasi madalas sinishare ko at ibinabahagi ko sa iba na pagka pinagpipilitan nila na hindi kailangan kong gumawa, di ba? Para ako mapunta sa langit. Para ako maligtas. Naintindihan niyo po? Dito, Jesus Christ telling himself na napawalang sala yung alin? Yung makasalanan. Okay? Bakit? Nagpakumbaba siya eh. He admit yung kasalanan niya. Di ba, lagi nga natin sinasabi, we admit our sin. And we humble. Lumuhod tayo sa Panginoon. No? Para humingi ng tawad. No? Kung talagang totoo tayo sa ating puso, patatawarin tayo ng Panginoon. You don't need those works na inahalin tulad na madalas sa isipan po natin, ang gusto natin, hindi, gagawa ako ng kabutihan. Magbibigay ako ng tithes. Magbibigay ako ng lahat ng magagandang bagay. Magpapasting ako, kagaya ng ginawa ng Pharisees. No? Pero, anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Kahit ginawa niya yung batas na sinasabi sa batas, no? Actually, sa susunod dito na chapter, meron dito yung yung rich man ruler. Kasi tinanong niya, sabi niya diyan sa verse 18, a certain ruler asked him saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?" No? Sabi niya, "Good master, paano ko ma-inherit? Paano ko mapupunta sa kaharian ng Diyos?" 'Di ba? Ang sinagot ng Panginoon diyan, alam mo yung batas, 'di ba? Gawin mo yung batas. Tapos sinabi niya, magagawa ko po yan simula pagkabata. O, di ba? Ang galing. Ginagawa niya daw eh. Unang, sinagot sa kanya ng Panginoon, gawin mo yan. Sabi niya, nagmalaki siya. No? Pero alam niyo po ba, pag nagmamalaki tayo, we're boasting. And that's include on the 10 Commandment, ano po yun? Sa 10 Commandment, pagka nagmamalaki ka or nag-ano ka. If I'm not mistaken, I believe this is part of the pagiging covetous. Okay? Pagiging covetous po. Sa 10 Commandments. So, nagkaroon ka pa rin. No? And, ang sabi ng Panginoon sa kanya, may kulang pa. Alin yun? Yung trust niya. Sakay, sasabi sa kanya, ibenta mong lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa may hirap, at sumunod ka sa akin. Ano yon? Yung pagsunod, hindi siya yung pagsunod doon, pagtitiwala. Okay? Okay. So, balik po tayo dito. So, dito, ang ating justification is by grace and not of our works. Sinasabi po ng Panginoon Kristo, biyaya yan. Napawalang sala siya dahil saan? Hindi sa gawa, kagaya ng ginawa ng Pharisees. Hindi po natin magagawang iakyat ang ating mga sarili sa kaharian ng Diyos. Okay. Jesus Christ continue about this. Ano po yung nangyari? Kaya malalaman po natin kung yung justification natin, paano tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos o paano natin maila-line up yung ating mga sarili sa kaharian ng Diyos. Verse 15. And they brought unto him also infant, that he would touch them. No? Binigay niya yung mga bata, kagaya sila, anong pangalan nito? Si Erdrich, sila Adam, sila Safe, si baby Hera, si Andrew. Yan. Alam mo yung kasi di ba madalas sa atin humihingi tayo ng blessing eh. Parang ganito yun, no? Oy, bless nyo nga yung mga bata. Oy, bless nyo. Actually, ako, nung sa Katoliko ako ganun. Bless mo kay Father. Hingi kang blessing. Sa ganito naman, kay Pastor, pag-bless mo kay Pastor. O, di ba? kay Pastor, bless mo kay Pastor. Hingi ka ng blessing kasi, di ba, ipapabless ka, no?
And actually, doon pala, ganun din eh, di ba? Makikita natin, yung mga bata, nilalapit kasi sa rabay. Rabay yun eh. Sa rabay. No? So, sabi diyan, dali nyo dito, gusto nyo, maraming mga bata that he would touch them, no? Yun nga yun, yung paghingi ng blessing. But when the disciples saw it, they rebuked them. Nung nakita ng mga disciples, uy, sabi ng mga disciples, wag kayo, kasi bakit? Para sa kanila, baka ma-intimidate si Jesus Christ siguro, or ayaw nila, kasi makakagulo, no? Sa ministry ng Panginoong Kristo. At nirebuke na, yung mga disipulo mismo ang sabi, uy, wag, yan. Verse 16, but Jesus called them unto him and said, so tinawag yung mga bata, suffer little children to come unto me, and forbid them not. Hayaan nyo silang lumapit sa akin, at wag nyo silang pigilan, for of such is the kingdom of God. Kasi sa kanila nagmumula yung kaharian ng Diyos. Sabi niya, for that shot, sa kanila, nasa kanila. Actually, mali yung term ko niya. Nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Yan. Yun po yung tamang term. Kasi nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Ano po yun? Bakit nasa kanila ang kaharian ng Diyos? Ito po yung karakteristik ng mga taong makakarating sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi diyan, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little children, shall in no wise enter therein. Sabi diyan, sa mga hindi tatanggap ng kaharian ng Diyos, kagaya. Kumbaga, gusto mo mapunta sa langit, di ba? Gusto ko pong mapunta sa kaharian ng Diyos. Gusto ko pong mapunta sa langit. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, kung hindi kayo kagaya nitong little children na to, hindi kayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Brother Albert, akala ko ba by grace po yung kaharian ng Diyos and salvation? Yes, true. It's by grace. Tama po yun. Pero ito nga po yung example nun. Kumbaga, dapat kagaya kayo ng bata. Bakit? Paano po ba yung bata? Jesus Christ gave an example to show the right attitude, our right attitude, no? To receive the kingdom of God. Ano po yun? Ito ay 3 lang po ang naisulat ko, pero marami pa. Characteristic. Nagsa-search ako kay Google kung ano yung mga characteristic ng mga bata eh. 3 lang po yung napili kong maganda. No. Una, makita natin ang characteristic ng mga bata is being humble. Pero minsan ngayon kasi yung mga bata hindi na natin makitang ganung humble eh. Pero hindi, parang ang tunay po, yung maliliit pa po talaga. Yun nga, iba yung stasyon noon. Pero yung mga bata po talaga, kasi hindi na po kasi tinuturuan. Pero kung tuturuan po natin, ang mga bata, yung maliliit talaga, yung mga infant na talaga, turuan po natin sila ng tama, yan po ay makapagkumbaba. Kaya nga, di ba, sanay silang opo, mangupo, di ba? Tama? Kaya dapat ang pag-opo, o nga po, tinuturo yan sa mga bata. Amen? Ha? Ewan ko, iba sa'yo. Pero ibig sabihin, tinuturuan natin mga po yung mga bata. Kasi di ba, ito po yun eh. Alam niyo yung hari, tapos lingkod ka, di ba ano lang lagi mong ginagawa? Yes sir, parang ganon. Umaayon ka. Di ba? Umaayon ka. Sumusunod ka. No? So itong mga bata na to, ibig sabihin yung pagpapakumbaba ng mga bata, sumusunod lang sila. No? Yung mga bata, yun yung gusto, sabi ng Panginoong Kristo, dapat meron kayong karakteristik ng isang bata. Ano yun? Humbleness. Dapat tayo ay mapagkumbaba. Ito yung pinakita ng Panginoon. Actually, kung makakatin po kayo ng mga prayer meeting namin, actually yun yung mga discussion, namin eh. Pag nagnanalangin po tayo, dapat nandoon yung pagiging humble mo. Paghingi mo ng tawad, paghingi mo, humbleness ang kailangan mo sa paglapit sa Panginoon. May pagpakumbaba ka. Kasi mababa naman talaga tayo, hindi tayo mataas, tama?
Hindi natin kayang, kumbaga, biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nakakaharap sa Kanya, nakakalapit sa Kanya. Biyaya ng Panginoon yun. Wala tayong kakayanan na, Lord, gusto ko to. Hindi mo magagawa yun. Hindi ka basta-basta makakalapit sa Panginoon na kung hindi ka magpapakumbaba. Magmataas ka. Sabi nga ng Bible, ibabagsak ka ibababa ka di ba? So, ang kailangan natin magpakumbaba, which is yung mga bata. Yan yung karakteristik. Ang original talaga na mga bata. May fake pa lang mga bata, no? Hindi nyo naman kayo natawa, Ang original po na karakteristik ng mga bata, mga mapagkumbabayan, mga sumusunod lang yan, no? Sumusunod yan. Pangalawa po, yun nga, kung gusto nating ma-inherit, dapat ang karya ng Diyos, dapat ang attitude natin, we must be dependent of God. Nakadepende tayo sa Panginoon. Alam niyo yung mga bata, di ba nakadepende, yung characteristic ng bata, nakadepende yan kung ano yung ibigay ng magulang. Tama? O yung matanda. Tama? Kaya ba nilang mamuhay ng sarili nila? Hindi Kung tayo gusto nating makarating sa karya ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, yun nga, kung humble tayo, tapos dependency natin sa Panginoon. Kaya nga yung ating kaligtasan, ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Naintindihan po? Ang kaligtasan natin ay pinagkakatiwala. Wala po tayong kakayahan na maiangat ang ating mga sarili kahit ano pong gawin natin. Ang Diyos lang po ang may gawa yan. Yan ang biyayang binigay niya sa atin. So wag nating pilitin na gumawa ng napakaraming kabutihan pero wala ka namang pananampalataya sa Diyos. Mas magandang may pananampalataya ka sa Diyos at gumagawa ka ng kabutihan kasi iyon po ang iniutos sa atin ng Diyos. Tama po ba? Yun. Pangatlo po, we must sincere trust sa Panginoon of God. We must sincere trust to God, no? Dapat magkaroon tayo ng totoong pagtitiwala sa Diyos. Okay? Ano nga po ba yun? Yun nga yung laging sinasabi. Sabi ng kasamahan ko, alam mo, Bert, ikaw yung inspirasyon ko kasi sabi ko, as I said before, one time yung nagsasabog pa lang sa Qatar. Sa Qatar pa lang yun, wala pa dito. Sabi niya, yan ako, kakagera na. Sabi ko, hindi. Alam mo ka ako, kung mamatay man ka ako tayo ngayon, sabi mo, handa naman na tayo. Dapat handa tayo, sabi ko sa kanya, gano'n. Tapos, parang sa kanya, parang na-inspire siya na, ang lalim ng parang pananampalataya ako, ganito. Tapos, sa pag-usapan nga namin yung pananampalataya, sabi ko, kasi, wala naman na tayong magagawa, bakit hindi natin pagkatiwala sa Diyos? Di ba? And sabi nga niya, kasi lately, akala niya, nung sabi ko babagsak, paano yun? Pag bumagsak nga, kasi nung Monday, talagang yung dagundong nung magpagsabog, parang katabi lang namin dito sa may Internet City sa One Tower nandun pa man din yung glass. Parang pagka doon nag-blast, talagang mababasag yung glass, tatamaan ako So, lakas So, parang napasabi ko sa kanya, pagka tinamaan siguro itong building natin, pagka tumalon tayo, patay din tayo. Pagka gumuho, patay din tayo. Tapos para siyang kinabahan. Sabi niya, bakit ganun ka? Bakit? Ikaw pa man din ang pinaguhugutan ko ng kalakasan kasi alam ko, hindi naman tayo sabi mo, hindi tayo pabayaan nila. Sabi ko, oo, hindi tayo pabayaan. Importante, hindi tayo pabayaan ng Panginoon sa kaluluwa natin. Hindi yun sa physical body natin. Sabi ko, wag mong pilitin yung physical body mo maligtas. Ang siguraduhin mo, yung kaluluwa mo maligtas. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo, wag kayong matakot saan? Sumapamapatay ng pisikal ng katawan. Pero matakot kayo saan? Yung kayang pumatay ng pisikal na katawan mo at ng iyong spiritual. O, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang matakot. We need to
sincere trust sa Panginoon. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya nga lagi kaya nung Bible study namin, sabi niya, nervyoso ko, alam naman high blood ako. Sabi ko, girl, mag-pray ka lang lagi. Pray lang. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Yun. We need to have, yun po yung characteristic, yun yung nakita kong characteristic ng bata, no? Yung they sincere trust doon sa magulang nila. Intindihan niyo po? Kasi bakit? Pagkakakain sila, hintay lang nila yung magulang nila, yung papakain sa kanila, di ba? Kita mo, hanggang nga si Andrew nagugutom. Kukuha ba siya magluluto siya ng ng itlog niya at at kakain? Hindi. I'm hungry, mommy. Di ba? O full independence, no? Tapos pagka sinabi ni mami niya kay Andrew, sige po, mami. O kay daddy niya, Andrew, tama? You're trusting daddy? Oh, ganun daw. So, yun po, So, dito, yung tinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo dito na kailangan nating una, magpakumbaba sa Panginoon, ipagkatiwala, kumbaga nakadepende tayo sa Kanya. Yun yung gusto niya. Alam mo ba, from the beginning, from the creation of the world, yun yung design ng Panginoon. Na yung si Eva at si Adan, binigay na ng Panginoon lahat eh. Tama? Di ba? Magdidepende na lang si Eva at kay Adan kung ano yung mga makukuha doon. Kasi kahit lahat, kainin mo eh. Pero nung mas pinili ni Eva at ni Adan, gusto nilang maging matalino. Kasi gusto nilang magtrabaho, magkayod kabayo. Tama? Kasi yun yung parusa sa kanila eh. Kasi gusto nila na good, to be God, like knowing good and evil. O ngayon, ano nangyari sa atin? Kailangan natin magtrabaho. Tama? Dati, kakain ka na lang sana. Tama? O may prutas. Sabi ng Panginoon, kuha ka na lang prutas dyan. Okay? Hindi mo na kailangan magtanim kasi ang Panginoon na magbibigay. Pero hindi eh. Tinanggal natin yun. Tinanggal natin yung full independency sa Panginoon. Okay? Kaya kung we want, kasi kung tayo, yun yung magiging faith natin. Kung naniniwala tayo doon, yung tunay na pananampalataya natin, we putting trust. Okay? Kaya nga po rin tayo nakakapag-give ng tithes natin kasi we're putting trust. Okay? Sa Panginoon. Alam nyo na hindi, lahat po ng mga ginagawa natin sa Panginoon, once we are putting our independency sa Kanya and sincere trust sa Kanya, kaya po natin gawin lahat para sa Panginoon. Amen? So maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mga Panginoon sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa salita mo na aming natutunan patungkol Panginoon sa patungkol sa iyong kaharian, sa kaharian mo na kung saan itinuro mo sa amin Panginoon na kami Panginoon ay hindi dapat maging mapagmalaki. Bagkus Panginoon, pinakita mo sa amin at tinuro mo sa amin na dapat kaming magpakumbaba. At ipinakita mo sa amin ang pagiging example ng isang mga bata. Na kung saan, Panginoon, what you want us is magpakumbaba kami sa inyo at kami humingi ng tawad, magkaroon kami ng full trust sa inyo at maging dependent kami, Panginoon, sa inyo. Dahil kung ganun ang gagawin namin, Panginoon, sabi nyo nga, kami ay karapat-dapat, Panginoon, sa inyong kaharian. Hindi namin maipapakita, Panginoon, ang tunay naming pananampalataya kung itong mga bagay na to, Panginoon, na hindi namin kayang gawin mula sa inyo. Kaya, Panginoon, salamat dahil ito isang maging paalaala at katotohanan lamang, Panginoon, na dapat ay magkaroon or meron sa amin bilang mananampalataya mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa, tulong niyo po sa amin to na maibahagi din namin sa iba. Especially, Panginoon, sa mga hindi pa
nakaka-receive ng tunay na kaligtasan at gusto pa rin nilang maipakita na yung gawa o yung gawa nila ang makakapagligtas sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat nito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Nakita mo yan? Can you, meron na ako illustration. Kasi dito, yung Pharisees is more on outward appearance. Yung outward appearance, ito mo yung mga Pharisees. Actually, kung meron man pinaka-disiplina na relihiyon, ay yung mga Pharisee. They are much disciplined. The way they talk, the way they sit, the way they are in the temple, they are much disciplined than us. Okay? And the character of the publican is that he recognized that he is a sinner and he need God's mercy. Yung awa ng Diyos dahil siya ay makasalanan. Kasi tamo sinner siya. Kasi yung publican, they are considered sinners ng mga Jew. Kasi doon niya ginagawa nila. Nangungulekta sila ng tax. At ang masama nito, naling sila dun sa mga ginagawa na Romano, na dodoble. Kaya tingnan mo, obserbahan yung mga biyaya collector sa atin. Nagaganda ng bahay. Okay? Mga custom. Okay. See, I have the illustration here before we pray. I don't know, this song is... I think naging team song natin once ito, si Sir Christian, correct? Our God measures men. Pwede bang i-play? Hindi, babasahin ko lang, baka mamaya masira ko pa yung tono. Hindi, basahin ko lang, don't worry. First stanza ba yan? Okay, our God measures men by a standard divine, for He is underneath every outward design. He looks past possession and costly attire. He studies the heart, every thought and desire. So, ibig sabihin, kung yung ipinakita ng Pharisee, he practiced the law, he observed the law, but not in a pure heart. And he condemns others. Okay? And our God does not judge by how tall, because we may stand or how much we possess. This is not I'll just give you the illustration or the rank we command. His gaze goes far deeper to things that endure. He honors the man who keeps his heart pure. Anong ginawa ng Pharisee? Instead that keeping his heart pure, he exalts himself. He is more merely loved to show the outward appearance rather than live or to keep his heart pure. Just like the publican. Actually, his heart is sumasabog sa, nahihiya siya sa Panginoon. Kaya nga, naggaganyan siya eh. He acknowledges he needs God's mercy. And look, the song says, for the eyes of the Lord are searching to and fro. We have no secrets that our God does not know. Our Father knows our thoughts. He understands every part. Ano ba yan? Of man sees the outside, but God sees the heart. Ano ang tinitingnan ng Diyos? Yung bambarong ko?
Yung bang suot ko bilang ano? Hindi. Yung bang ginagawa ko? Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos, tama ba yung puso mo? Katulad nung illustrated preacher Albert, yung bata. Tama ba yung... Kasi yung bata, inosente yun eh. Inosente. Madaling amuin. Kasi nung bata noon, iba yun. Iba yung genre noon. Iba yung ngayon. Kasi sabi din ng Apostle Paul, yung panahon natin ngayon, pasama na. Children are what? Boasters. We are like that. And that's true biblically. So, ulitin ko, this is not the matter of our outside appearance. What matters to God is our heart. What matters to God is our heart. Sino ka man, ikaw man ay ex-convict, ikaw man ay dating basagulero, lasinggero, bungangero, ano ba, babaero, dalakero, lahat ng klase ng kasalanan nasa iyo. Pero kung ang puso mo ay sumasabog dahil sa kahihiyan sa kasalanan ginawa mo at kailangan mo ng awa ng Diyos, God looks your heart. And He justifies people like that. He will not justify because we have a God of a justifier God. Amen? Pumunta ka sa church, ano gagawin mo sa church? That's why we are not just come to church for social being. We come to church to worship with a full, sincere heart to give praise to God. Not just in our lips that the Pharisees did. Remember Paul? Kung meron man pinakadisiplina, sabi niya, I am. Because they practice the law. He practiced the law. And he knows very well the law. Wala pa naman tayo sa ganon. Correct? We are still need God's help. And again, hindi ko continue. This is just an illustration. Kasi kung binanggit niya, for the eyes of the Lord are searching to and fro, binanggit niya sa Chronicles eh. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Pwede kang magtago kay Preacher Albert, pwede kang magtago sa akin, pero hindi sa Diyos. Pwede kang magsinungaling sa akin ngayon, hindi ko nakikita puso mo. But right now, God knows your heart. And He will justify only those are in right hearts. Okay? Let's pray. Meron po ba kayong mga urgent prayer requests? May sakit? Let's pray for our anniversary. No, huwag niyong kalimutan yung anniversary natin. April 12, we will begin 8 o'clock in the morning. Okay, don't be late. Especially yung mga parts. Okay. Kailangan natin yon kasi magpiprepare tayo doon. And kung meron mga susunduin, papapray natin yung mga susunduin na mas maaga din sila, maki-cooperate sila at least ng Sunday lang na yun. Okay? Kasi kailangan wala tayong, nasaan ka na? Kailangan kita, ganyan, mahirap.